Nako, eto na mga kababayan ko, no? Mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at mga kababayan nating OFW. No, maganda po ang ating pag-uusapan ngayon, ha? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang nakatutok dito sa aking YouTube channel, don't forget to like and share para po, no, ma-spread ang ating mga balita, ating mga nire-react sa araw-araw. So mga ka-Daddy Frankie or ka-DF family, mega love shoutout po sa inyong lahat, sa lahat po ng taga-subaybay ng Team Daddy Frankie. Ayan, maraming salamat po. And of course, sa ating mga butihing kasama, Ballpoint Man, Bawaw Makapogi, 2.0 Jelay Lopez at kay Mr. Sponsor. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At yun na nga, no? Mga kababayan, naku, mainit na balita to mga kababayan. Dahil ang balita natin may pumasok or napasok itong bahay, no? Tumbakuran po nila Ballpoint Man, mga kababayan. Opo, tama po, narinig nyo. Dahil alam naman natin, no, mga kababayan, itong si Ballpoint Man medyo talagang kilala na, 'di ba? Or masasabi nating sikat na, 'di ba? Kaya siguro may mga stalker, no, na pumapasok sa kanilang bahay or minamanmanan siya. Okay? Malupit pong balita ito, mga kababayan, dahil ang sabi nga sa atin ng buti nating kaibigan na si Ballpoint Man, para bang merong ano sa kanya, merong nang i-spy sa kanya. Oo, dun sa likod bahay nila, no, dun sa malawak na likuran nila. At parang dun sa sagingan nga nagtatago. Okay? Kaya agaran inimbestigahan po. Oo, nambutihin nating kaibigan na si Ballpoint Man. Yung pangyayari po, no? Kinabukasan kasi parang may kumakaluskos daw sa likod eh. Oh, syempre ikaw bilang isang natatakot ka. Syempre hindi mo alam kung may karga ba 'yon o kung anong kargada noon, 'di ba? O mamaya may matalas 'yon, 'di ba? O isinaksak na lang sa iyo. Mahirap. O kaya hindi naman daw makakapasok doon sa loob ng bahay kasi may gate naman pala doon sa likod. Kahit sa likod bahay may gate sila, so hindi basta-basta makakapasok. Ang mahirap lang nun yung pag nag-i-spy. So ngayon, mga kababayan, itong nagmamanman, parang duda si Ballpoint Man kasi kinaumagahan sinusi niya ng mabuti yung kumbaga inano niya, mga kababayan, inikot niya yung lugar na kung saan merong butas. Oo, may nakita siyang butas. Nagbutas daw, mga kababayan. Hindi ko alam kung ano yung ang motibo ng tao na ito, bakit nagbutas sa saging, no? Ito po, panoorin po natin yung video na kung saan, mga kababayan, may natagpuan na butas si Ballpoint Man doon sa saging ngayon. Ito po, let's all watch this, okay? Istigahan nga natin ito, mga pre, kasi kaduda-duda to eh. Matindi, matindi, mga kababayan. Ba't may butas? Matindi po yan. Malalim ang puti ko. Sa tingin mo? Ayun. Wala, hindi ka pa naman Diba? inaakusahan. Nagtatanong pa lang ako sa'yo kasi malalim mo. Yun lang. Diba? Yun lang. Tayo ka nga, tayo. Yun lang. Tayo ka, dito banda. Ebidensya na to. Tayo ka muna dito. Ha? Dito banda. Sige nga, try natin. Naku, yari. Saglit lang. Oh. Hindi nga, subukan mo tumayo. Sayang na lason. Maliit. Oo. Ayan, panood nyo mga kababayan. Pantay lang, Matibay na ebidensya yan. Ako, Ako. grabe na to si Bao. Parang nagdududa pa to si Ballpoint Man, mga kababayan, na baka si Bawaw ang gumawa ng butas. Naku, kailangan mo magpaliwanag, Bawaw, natin to. Oo, kailangan natin pagpaliwanagin si Bawaw dito, mga kababayan, kung siya ba yung
Oo, ng loob doon. Diba? At anong ginagawa niya doon sa likod bahay, no? Kailangan nating makonfirma yan. Kaya, nako wait lang. Tawagan natin si Ballpoint Man, ano? Para po maano natin yan, ma-double check natin kung ano ba talagang ano dyan. Itong ano na ito, no? Usapin na ito, maliwanagan tayo. Kasi, di ba nagtre-trending yan mga kababayan, yung mga ganyan? Di ba? Alam ko nagtre-trending yan yung mga ano, mga butas sa mga ano, 'di ba? Yung iba may mga iniiwanan pa ng bakas 'di ba? May mga bakas pa talaga 'di ba? Oo. Mako may alam nyo mga kababayan, yan yung sinasabi nating ano 'di ba? Delikado, 'di ba? Delikado 'yan. Oo. Kaya nako, hindi natin matawagan si Ballpoint Man mga kababayan. Tinatawagan ko wait lang wait lamang po. Baka tulog pa. Tawagan natin si Jelay Lopez. Ayan, tawagan po natin si Jelay Lopez. No? Tignan natin kung ating makontak. Ayan po, nagre-ring na. Parang medyo mahina yung signal natin. Hello Mars, magandang umaga. Gising na ba si BPM? Tulog pa? Yes. Naku, sayang. Interviewin ko kasi siya sana doon sa ano, i-confirm ko kung yung balita nga niya na pinasok nga yung sa likod nila tita. Niloban daw dun sa likod. Nung nakaraan, nung isang araw, at nakakita nga siya ng ano, ng butas dun sa ano, sa pag-iikot niya, nakakita siya ng butas dun sa saging. So, gusto ko ma-interview, ma-confirma kung talagang, parang suspect niya si Bawaw Akala ko naman totoo. Ayun pa na yan. Ilang yan. Nandiyan ba si Bawaw? Andun sa kabila. Sa kabila. Si Bawaw na lang siguro tawagan ko, no? Ito kasi Ilang yan. Ang ikinap yan pare. Kala ko naman totoo. Sira ko, no? Hindi, naka-record kasi ko, kaya ano, tinapik ko nga tong ano ni BPM na pinasok nga daw yung likurang bahay nila tita at nagbutas daw dun sa saging. Bilisan. Akala ko naman emergency. Kala mo pero mamaya sabi mo kay BPM tatawag ako. Sige. Tulog pa Puyat. Oo. Araw-araw naman puyat yan. May pagbabago pa ba? Sa bagay. Salamat. Tawag ako si Bawaw. Sige. Na yan. Ayaw sagutin. Ako. Mukhang busy mukhang guilty to mga kababayan. Ayaw sagutin. Parang alam na ata yung itatanong natin. Ano? Parang guilty balikan natin to. Well, anyway mga kababayan, ano po tayo ng opinion, no? Kung ano ang opinion nyo regarding dito na tama ba yung ginawa ng loob na nagbutas dun sa sagingan at paki-comment po kung ano ang purpose nung butas na yon, yung pinakita ni Ballpoint Man na butas dun sa sagingan. Nako, kailangan ng ekspertong opinion ng bawat Pilipino dyan. especially yung mga may idea kung bakit ganyan yan, okay? Mapunta naman tayo rito sa isang balita mga kababayan na bibigyan natin ng reaksyon. Nako, eto nga hindi umano'y pagpaparinig muli ni Ansing para nagpaparinig daw ulit si Ansing na kung saan gusto niya motor
Dahil dumalaw nga po kay Daddy Frankie at kay Kuya Oliver, muli ito si Ansing. At ang daming nanggagalaiti pa rin dito kay Ansing, mga kababayan, na hindi natin maintindihan, no? Bakit nanggagalaiti sila kay Ansing? Pero sila kasi yan no? Ang sabi nga nung mangilan-ngilan, parang naiinis sila kay Anseng kasi parang kumakapal na raw ang mukha, panay na raw ang di ba? Panay na raw ang hingi, di ba? At naiinis din sila kay Daddy Frankie dahil parang si Daddy Frankie ay tinotolerate daw niya yung mga ganitong bagay. So, well, anyway, mga kababayan, pakinggan natin kung anong isasagot ni Daddy Frankie rito. Ito po, no? Pakinggan natin yung video rito. Ito po yung video. Hindi kung lagi yung mga sarap na kainin mo, nilalong na dito. O, hindi nila ito makakain dito. Sabi niya, dami lang sa sakyan. Kung ano man, bigyan mo akong motor. Bigyan mo ako ng motor para negosyo mo, para maganda ng tao. Pwede ba? Pwede nga natin pinapasinabi ganyan. Kasi nung wala ka namin makita, yung laki mo, ganito kay Nanay Ansing. Grabe, no? Puputi na si Kuya Oliver, no? Mas maputi pa siya kay Anseng, no? Nung napaliguan, nung naalagaan ni Daddy Frankie, no? Mas maputi pa si Kuya Oliver ngayon, no? Actually, parang, sorry Anseng parang mas nagmukha pang tao si Kuya Oliver sa'yo ngayon, O, tao ka naman, hindi ko naman sinasabing hayop ka or animal ka. Ibig ko sabihin, kung kumbaga ko ikukumpara yung dating itsura ni Kuya Oliver kay Ansing ngayon, di ba? Parang mas mukha pang tao talaga si Ansing. Si Kuya Oliver kaysa kay Ansing. Parang siya yung parang siya yung nakulong ng 20 no? 20 taon na lumipas, di ba? Oh. Parang 20 anyos na di ba? Ang laki ng pinagbago rin talaga, no? Ito yung sinasabi natin, mga kababayan, mga kabarangay, mga ka-DF, no, na itong itong mga ganitong senaryo kagaya ni Kuya Oliver na natututukan, dapat mabigyan talaga ng kaukulang atensyon, 'di ba? At tamang kalinga, at pagmamahal, 'di ba? Grabe laki ng pinagbago ni Kuya Oliver, 'di ba? Tapos nakakausap mo na siya, 'di ba? So, laki talaga ng improvement, mga kababayan, nung pagkaganito na nakikita mong ang laki na ng pinagbago. Narinig nyo, mga kababayan, narinig nyo si Anseng, nagparinig nga ng motor na naman. Oh. Diba? Nagparinig na naman siya ng motor, nabigyan daw siya ng motor. Diba? Para nagpaparinig. Hindi man niya direktang sinabi kay Daddy Frankie, kay DF. Diba? True Bandam, parang yung pinaparinig niya na rin kay Daddy Frankie na bibigyan siya ng motor. Naku, marami na naman maiinis sa'yo nito, Anseng. Sasabihin, motor ka na naman, puro ka na naman pera, puro ka na maggastos, puro ka motor. Diba? Pinabayaan nyo nga yung pamilya, si Kuya Oliver, diba? Ganyan-ganyan. O, tuloy natin. Ano na kasi muna na yan, sige. Dancing? Kumakain ka ba ng pakwan na dancing? Wow. Ay, naku. Si Bandam, hindi ko natatalangin yan. Tatalangin ka pa ba, Bandam? Gusto mo to? Burrito ko. Burrito ko. Ay, si Kuya Lipa. Gusto mo din yan. Si Kuya John, pwede yan. Gusto mo rin. Si John, Kuya John. Okay na yan. Iyo. Sige, slice tayo, Pakwan. Malaki yung pakwan. Hindi mo andig ng kutsilyo. Yung mga pula. Banda mo? Pulang-pula, oh. Wow, sarap.
Yan, bumisita pala uli si si Ansing, bumisita pala ulit si Ansing doon, kaya nandun si Ansing. Bibili lang yan. Ay, talaga, bakit may nakakita ko siya rin si Lumasali. Umahakaw eh. Bakit? Hindi na yan. Binibigyan na rin ba? Binibigyan rin. Alagaan yata niya ang tipid ko eh. Gusto na dito ni Nanay. Gusto ko na dito na rin. Nako, lalong maraming magagalit kay Ansing nito. Kasi narinig nyo, sabi ni ni DF, parang gusto ng tumira rito, mag-stay ni Ansing. Ito naman si Ansing, walang pag-atubili. Oo nga eh. Oo, kung ako lang gusto ko na rito eh, sabi niya. So parang nga siya alanganin. Kasi nga 'di ba may mga anak siya o may mga binabantayan siya. Hindi nga naman pwede, pero ako man si Ate Ansing, naku, 'di ba? Grab the opportunity kung wala ka namang 'di ba? Maalagaan ka pa diyan. Oh, may titingin pa sa'yo. Ang tanong, 'di ba? Wala ka nang makapansanan kasi. Pero ka muna, 'di ba? Maging PWD ka muna, Ate Ansing, bago ka magpa-kup kay BF, or magbaliw-baliwan ka, pwede, no, mga kababayan. Para wish guaranteed, no? Para mabigyan ka ng kalinga ng Team Daddy Frankie, di ba? Loko-loko to si Ansing, no? Ay, nag-post. Tignan mo yung mga prutas dyan na niya. Nagsawa na sila Kuya Oliver. Kaya na sa ramisa, sawa. Grabe, no? Ang laki talaga ng pinagbago ni Kuya Oliver. Kasi ano siya. Lakas na rin kumain, no? Imagine ninyo mga kababayan, no? Grabe talaga yung grabe yung transformation ni Kuya Oliver talaga. Dito talaga ako nananiwala na may himala, no? Na may himala talaga. Grabe, kasi from the scratch magmula nung nakita si Kuya Oliver, kinukwento nga sa akin nila Ballpoint Man, na magmula nung nakilala nila or nakita nila si Kuya Oliver, talagang grabe yung improvement. Ang laki talaga kasi nakita talaga nila Kuya Oliver talaga puro dumi, puro kae, pasintabi po sa mga kumakain ngayon, no? Puro dumi niya, sa katawan niya, sobrang baho, palapit ka pa lang daw naamoy mo na. Pero grabe talaga si Daddy Frankie, Team DF talaga, chinaga talaga nila si Kuya Oliver from the scratch, pinaliguan kahit mahirap paliguan, diba? Pinilit nilang paliguan kasi kailangan talaga. Tapos hindi, diba, na maluktot na yung paa ni Kuya Oliver, payat, di makalakad. Ngayon nakakalakad na mga kababayan, no? Grabe, through Ballpoint Man to Daddy Frankie, no? And sa mga syempre mga viewers na sumubaybay, mga sponsor na sumubaybay at na-touch dito sa buhay ni Kuya Oliver, yung transformation niya talaga ibang klase, 'di ba? Ibang klase talaga. O eto, nag-message si Bawaw, mga kababayan. Tignan natin kung sasagutin na ni Bawaw. Eto po, wait lang. Tignan natin kung kasi nagtanong bakit daw. Tawagan natin wait lamang po. Tignan natin kung ano sasabihin ni Bawaw. Eto po. Ayan na, nagre-ring na. Yan. Ayan na. Ayan na po, mga kababayan. Interviewin na natin ito. Ay, parin Bawaw.
Magay ka muna sa mga panahong ano natin pandangal, mga viewers. Ayan. Hello po sa ating lahat. Ayun. Ano, paring bawaw kasi, di ba nung isang araw, tumawag sa akin si Ballpoint Man, nilooban daw kayo dyan pala sa likod. Ano yun? Nilooban daw kayo dyan sa likod. Napanood na nga nila yung video. Ngayon, sabi nga, ibang klase daw na manloloob yan. Bakit nag-iwan daw ng palatandaan? Alam po ni. Kasi nga ikaw yung primary suspect ni Ballpoint, di ba? Na nanloob diyan. Paano ka manloloob? Di ba taga diyan ka? Ayaw ko nga sa dito. Medyo mali. Bubuit, ganon, bubuit. Kasi 'di ba may nagmarka nag-iwan ng marka dun sa puno ng saging. Tapos sabi nga ni Ballpoint Man parang ikaw daw 'yon. Mahilig ka daw mag-iwan ng markang ganon. Ano masasabi mo doon? Hindi akin yun. Ayan, magpaliwanag ka sa mga viewers. Hindi akin yun, hindi akin. Bakit nasabi mong hindi sa'yo 'yon? Maliit eh. Bakit yun ano ba yung ano bang ibig sabihin kasi noon? Naguguluhan yung mga viewers kung ano ba yon? Bakit may mga ganong bilog-bilog na ganon na iniiwan sa sagingan? Hindi ko ba alam. Bakit daw ano daw bang noon? Meaning noon? Ano po? Anong purpose nun? Anong purpose no? Anong ibig sabihin? Baka siguro kailangan magkabunga, Bakit pag may mga ganun ba mabilis mamunga? Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam. Hindi ko maalam yung pinutahan lang yun. Ano yung sinasabi mong maliit na ganon? Ano yung sinasabi mong gaganyon? Maliit yung butis, di akin. Bakit? Ano ba yun sa'yo? Ano ba yung sinasabi mong sa'yo? Ayun sabi akin, ako daw yung nagbutas-butas doon. Kaya nga, ikaw yung primary suspect ni Ballpoint Man. Ay, hindi akin yun. Sure mo lang hindi akin yun. Tinusok lang ng kahoy yun. So, ibig sabihin, possible na ibang tao yon. Oo, iba. Hindi ikaw yon. Hindi. Nako, delikado pala dyan. May nagbubutas pala dyan, ano? Oo, nagbubutas sa saging dito. Delikado. Napapagpita na lang. Buti walang iniwang marka pa. Hindi nag-iwan ng bakas. Parang dumadami na. Parang dumadami yung buta. May nakita ko rin, maliit pa. Bubunga, pa lang, sisibol pa lang, baka hindi papatawarin yon. Baka pati yung butasan. Talong butasan pa yun. Ano masasabi mo na ikaw daw yung, marami nagsasabi na ikaw daw yung possible salarin doon dahil diyan ka raw nakatira? Oo, dito ko nakatira pero madalang man ako sa likod. Kailangan may CCTV ba ron? Wala dito lang sa harap mirror. Nako, kailangan pala magpakabit ni Ballpoint Man ng CCTV diyan. Sa likod para makita ko sino gumagawa doon. Pakausap nga kay tita. Ayabas tita? May ginagawa. Ha? May ginagawa. Ano mo lang sa kanya. May tatanong lang ako. Kahit hindi mo na iharap kay tita, tanungin ko lang. Na guilty ka, tumatawa ka. Mukhang meron ka ng itinatagong dyan ayan si Mr. Sponsor pala, yan na lang yan. Mr. Sponsor. Ayan. Shoutout ka sa mga viewers natin. Hello, shoutout po sa mga viewers ni Berador Pekwa, patuloy lang po tayo sa pagsuporta, Berador Pekwa, Ayan, salamat. God bless you all. Thank you. May tanong lang ako kasi
nung nakaraan, di ba, tumawag sa akin si Ballpoint Man, nilooban daw kayo dyan sa likod. May bakuran ba? Basura yan. Oh, Nabutasan kami ng Oo, saging. nabutas. Saging. Ano masasabi mo dyan na number one prospect daw niya si ang number one suspect niya si Bawaw. Ano pa namin to sa medico legal kung ano talaga yung mga specimen na nandun sa loob ng saging. May iniwan ba? May ng ano yun, ng DNA test. may Kung sino naiwan yung- ba? May naiwan ba? May naiwan parang Naku. hindi pa kami dapat i-confirm talaga sa DNA. Yan magkakaalaman. Kaso tumatawa si Bawaw, parang may something O parang natutuwa siya Pagka yung napag-uusapan yung butas-butas na yan ikaw ba? Sa tingin mo, sino ang maaaring gumawa dyan? Bukas malalaman yan or mamaya pag na-confirm na yung DNA test kung sino yung bumutas talaga kumpirmado na sana pero hindi pa pwedeng ilabas yung yung ebidensya. Kailangan pa ng masusing ebidensya, no? Hindi kasi napanood na nila yung video. Napanood na ng mga viewers yung video. Ngayon, ang sinasabi nga nila, nako, maaaring si Bawaw nga yan dahil dyan nakatira si Bawaw. Nakita yung pader, ang taas-taas nung pader. Pati pader may butas 3 butas. Grabe naman to. Grabe. Hoy, patawad. Wala, Diyos, wala bang tawag dito? Wala bang marka yung binutasan din na pader? Meron, may marka. Kaya May dugo-dugo. walang CCTV. Nako, pagka may dugo-dugo yun, matik yun, gas-gas yun. Grabe nga siguro yung niya, yung sabik sa talaga sabik na sabik. Grabe, no? Pati pader ba naman butas. Oo, kaya sabihin ko kay Ballpoint Man mamaya, Lods, magpakabit na kayo ng CCTV camera. Diyan, delikado na yan. Kung sa tingin nyo, si Bawaw ang dyan, 'di ba? Lagyan na lang ng kwarto, 'di ba? 'Di ba? O kung si Bawaw man talaga gumagawa ng mga butas diyan, lagyan na lang ng kwarto para may privacy ba? 'Di ba? 'Di ba? Para may privacy. Mahirap kasi yun maglalagay ka CCTV, makukuhanan si Bawaw, walang privacy. Kailangan may privacy, lagyan kwarto. 'Di ba? May kwarto na ako May kwarto ka. Hindi, ibig ko sabihin, kayo nung saging. Ngayon, isagin pang itagay. Hindi, kailangan din yun. Paano nga kung totoong ikaw ang salarin ng butas na yon? So, kailangan talaga, mayroon kayong privacy. Para nagpa-practice ka na kay Ansing Para kay Ansing ba yon? Hindi Ha? Oo. Balita ko nga, dumalaw nga si Ansing ulit kay Daddy Frankie. Kahapon nung isa araw. Nagpaparinig na naman ng motor. Motor naman? Oo, nagpaparinig na naman ng motor na baka sana raw yung motor. Dumating na. Sabi ng kaibigan ito, sa unting motor na naman. Oo, pinaparinig pa kay Daddy Frankie, kunwari kay Bandam nagsasabi. Sabi kasi kay Bandam, baka mabigyan mo na ako ng motor, sabing ganon. Makakapagbigay ba si Bandam ng motor? Di, syempre, di ba, parinig kay Daddy Frankie yon. Bawaw daw magbibigay. Kung ikaw na lang kaya magbigay, sabi ni Mrs. narinig mo, si Bawaw na lang magbigay, total manliligaw ka, di ba? Bibili na pag hindi sa bayan ng motor. Sa bayan, yung di battery. Ha? Di ba? Laro ka motor. Ba't di battery? Ba't di battery? Dapat yung may sidecar na. Yung meron naman din E-bike, bilan mo, sabi mo, Milabs, eto lang nakayanan ko, kamo. Di ba? Dapat paminsan-minsan nagiging sweet ka rin. Paano ka magkakasawa niya? Susulutin mo nga si Ansing, di ba?
Nanay ko na yun eh. Aba, oy, saksim buhay kami ni Ballpoint Man, tirador ka ng nanay ha. Huwag kang ano-ano dyan. Si Bana nga eh, di ba? O, si Bana nga, miss na miss mo na eh. O, kinanta mo nga nung nandyan tayo, di ba? Nami-miss kita. Mahal na mahal kita. Lalanjuwa ka, oo. O ano masasabi mo kay Anseng, Lods? Bawaw. Ano ba sabi mo kay Anseng? Ay, tigilan na yung kanyang mga panghihingi na yan. Oh, bakit? Nababas na nga siya, hindi pa rin siya nagtigil-tigil. para gusto nga ni Anseng na nababas siya eh, no? Oo, tuwan-tuwa pa siya pag siya nababas. No? Yun rin napansin ko kay Anseng. Napansin ko sa kanya, no? Ang liit-liit ng katawan, pero kakapal ng mukha. Grabe siya kay Anseng, oh. Grabe, oh. Oh, nagtatawanan tuloy yung mga viewers, eh. Eh, parang masyado mong inaapi ata si Anseng, eh. Oh, pero kung yung seryoso, pero kung ikaw ang tatanungin, dapat bang bigyan si Anseng ng motor? Hindi natin masasabi kung sino yung mga Hindi nga, kung ikaw nga, for example, kung ikaw masusunod, dapat bang bigyan ng motor si Anseng? Natin ko hindi na, no? Lalong mamimiyasa yun. Oh, kasi baka mamaya house and lot na, di ba? Oo, pag nabigyan na ng hero, Oo. nabigyan na ng grip, Oh, nabigyan na ng baboy, inumiling pa ng motor. motor ngayon, di ba? Oh. Motor naman ngayon, baka sa susunod pag binigay yung motor, baka naman. Hindi ba, i-request natin kay DF, oo, bagong asawa. Oo. Ikaw na yun. Ikaw na yun. Ikaw na yun, di ba? Oh, sigurado nakapila yan guys si Bawaw. Diba? Akala ko ba bakit ka busy eh. Siguro hinugot mo muna sa sagingan. Nandini ako, kaya hindi ko nasagot yung mga tawag Kala ko nakabaon eh. Kumuha ako ng malunggay. Pantinola. Hindi, pang sa mga aso. Social naka malunggay ang mga aso dyan Oo. Tapos naglulog pa ako ng halaman namin. Mensahe mo na lang sa mga taga-subaybay ni Anseng. Ayan yung mga nanonood po kayo sa lahat ng mga videos kay Nanay Anseng kaya na lang po natin yan kung anong gusto niya. Kung magbibili kayo na lang ang bahala. Kung mag-desisyon, kung magbibigay baga kayo or hindi, nasa sa inyo na po yun. Tama, sa kanila na yon, no? Kung kung magbibigay kayo sa mga kahilingan ni Nanay Anseng, di ba? Pero sana wag na, ganon. Sana wag na. Kasi lalong mamimiyasa eh. Naibigay na lang. Lagot ka kay Anseng. Pag wala nagbigay kay Anseng, ikaw ang salarin. Sabi nun, dahil sa'yo, Bawaw, sinulsula mo yung mga sponsor na wag ako bigyan ng motor. Hindi, nasa sa kanila na naman yun kung gusto nilang tulungan si Nanay Anseng di ba? Hindi. Wala na, nasabi mo na. may mga ebidensya sila May mga ebidensya na sila. Wala nang cut. Naka-record na panood na ng mga viewers Ay, okay na yan. Kaysa naman, diba? Baka next week na dyan na kami ulit. Sige. Kita-kita na lang tayo dyan Oo. Salamat. Ayusin mo yung pagbubutas dyan Pakisubscribe na lang din po ng akin channel po dyan Ayan promote mo na yung iyong channel dyan. Subscribe nyo po mga kababayan. Subscribe po ng aking YouTube channel Bawaw Makapogi 2.0 po. Ayan, Bawaw Makapogi 2.0. Ayan, subscribe po natin mga kababayan, mga kabarangay, mga ka-DF family. Ayan po, Bawaw Makapogi. Tingnan nyo, tabingi pa lang ng muka, pogi na. Oo, di ba? Ayun, isang signature. Yun pala, may dimple
Oo, kaso puro muscle. May dimple kaso the rest puro muscle eh. Dimple. Kumbaga si Kuya Oliver nakulong eh ng 20 years, 'di ba? Oo, ay, Ikaw naman nasobrahan ka sa buhat, no? Parang 25 years ka nagbuhat eh. Oo, kasi umakyat hanggang dito sa noo eh, hanggang panga eh. No? Bato-bato eh. Sige, salamat Lods. Ayan, maraming salamat sa iyong oras. Ayan mga kababayan ha. Bawaw makapogi. Inano na po, kinlaro na po ni Bawaw ha, yung lumalabas na balita na hindi daw po siya yung nagbutas, okay, doon sa ng loob, doon sa iba daw yon ha. Ayon kay Bawaw Makapogi, iba daw yung pumasok sa bahay or doon sa bakuran nila Ballpoint Man, mga kababayan. So magantabay tayo sa susunod na magiging istorya nito. For sure, mahabang istorya ito at aalamin ito kung sino itong nanloob na ito, no? At mag-iwan ng bakas ng pabilog doon sa saging. So, kayo mga kababayan, ano naman yung inyong opinion regarding dito nga kay kay Ansing na patuloy pa rin na nag-aantay ng pamotor galing sa mga sponsor or through Daddy Frankie. Comment down below mga kababayan, importante po ang inyong saloobin dito dahil po itong motor na ito ay makakatulong ba talaga kay Ansing? Kung siguro kung makakatulong, why not, 'di ba? Pero kung hindi naman, kung kapritsyohan lang siguro, 'di ba, tama lang na wag na pagsumikapan na lang ni Ansing, 'di ba? Kaya naman niya siguro 'yon. So, ayun mga kababayan, mga ka Daddy Frankie, mga ka DF family, ayan, thank you so much. Ito po ang munting reactor ni Daddy Frankie or ng Team Daddy Frankie. Walang iba ko hindi si Birador Pikwa aka Pikwa Official, mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyong pag-antabay at panonood at sana po ay meron tayong kahit papano maganda na pag-usapan ngayon. Kahit butas-butas pa yan, no? At magkita-kita po muli tayo for another video. Maraming salamat and God bless. Mabuhay po kayong lahat and spread love, not hate. Okay, thank you po. Mabuhay po kayong lahat. Istigahan nga natin ito mga pre, kasi kaduda-duda to eh. Oh, ba't may butas yung ulo ng saging? Alalim mo. Oo, malalim ang puti ko. Sa tingin mo? Wala, hindi ka pa naman inaakusahan. Nagtatanong pa lang ako sa'yo kasi malalim mo. Siguro may nagtusok lang dyan. Tayo ka nga, tayo. Hindi abot. Tayo ka, dito banda. Ebidensya na to. Tayo ka muna dito. Ako. Ha? Dito banda. Sige nga, try natin. Saglit lang. Bago, oh. Hindi nga, subukan mo tumayo. Maliit, Oh. maliit. Diba? Magkapantay lang, oh. Maliit, maliit. Loudspeak ko, grabe na to si Bawa. Sabi ko na may hidden, to eh. May hidden agenda eh. Paimbestigahan natin to.